Hello mga sis! For today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-reband ng buhok na merong kulay at merong previous bleach. Dahil ang dami nagtatanong kung paano daw mag-reband ng naka-bleach. So marami na talaga ako dyang mga video kung paano ang pagre-reband ng buhok na naka-bleach. So this time ay gagawa naman tayo ng panibagong tutorial, At syempre, bago tayo mag-proceed, paalala lang mga sis, kung hindi naman po kayo mga hairstylist at kung napanood nyo ang videong ito at meron kayong same cases ng hair, please lang, wag nyo po itong gagayahin kung hindi naman po kayo marunong mag-reband para hindi po masira ang inyong mga buhok. Kung gusto nyo mo pong magpaayos ang inyong mga hair, bumisita po kayo sa malapit nyong mga salon or pinagkakatiwalaang hairstylist. Alright mga sis, so bago ako mag-proceed sa aming rebanding session ay tinatanong ko muna yung aming client kung ano yung history ng buhok niya. Ibig sabihin, tinatanong ko muna kung ano yung mga last na mga ginawa sa kanyang hair, like kung anong chemical services ang pinagawa niya, like reband, color, or anything na pinagawa niya sa hair. Napaka-importanting tanungin natin kung ano yung mga pinagawa niya sa buhok niya para alam natin agad kung ano yung ating gagawin sa kanyang buhok or kung anong technique ang gagawin natin sa kanya. Hindi pwedeng basta-basta lang tayo mag-a-apply sa buhok ng ating client without knowing kung ano yung history ng ating client's hair. At syempre, kinakailangan din natin na i-check yung hair strands, yung status ng buhok ng ating client kung anong level ng porosity ng kanyang hair, kung kaya pa bang i-reband or mag-undergo ng kahit anong chemical service, ganon. So dito sa status ng ating client's hair, talagang durug-durug na yung buhok ng ating client. Most likely dyan sa mid to end parts ng kanyang hair dahil yan po ay naka-bleach at rebanded. Bagong kulay lang din ito, like 2 months ago yung nakakalipas na nagkulay siya ng kanyang buhok. Kung mapapansin natin, from root to mid parts, yan yung kanyang kulay lang at DIY hair color yung ginawa niya. Actually, medyo mahirap-hirap na rin talaga itong gawin dahil durug-durug na yung buhok ng ating client, lalong-lalo na yung parts na na-bleach. Kung kaya't sabi ng ating client, wala na daw nagre-reband sa buhok niya sa tuwing pupunta siya doon sa mga salon na pinupuntahan niya. Kaya dito siya nagpa-reband sa atin para i-try kung kaya pang i-reband yung hair niya. Sabi ko naman, carry pa naman siyang i-reband, lalong-lalo na yung kalahati ng buhok niya. Pero dito sa mid to end parts, huwag lang siya masyadong mag-expect ng sobrang ganda dahil talagang sirang-sira na yung kanyang buhok. At pagkatapos nating malaman yung history at yung status ng buhok ng ating client, ay nag-proceed na tayo sa preparation. Siyempre, pinaprepare natin yung buhok ng ating client. Bali, pinag-shampoo muna natin siya dyan. Dahil once na sinampoo natin yung buhok ng ating client, malalaman din natin doon yung pinaka-status ng buhok ng ating client. Kasi minsan, magkaiba yung nagiging hitsura ng buhok pag tuyo at saka basa yung buhok ng ating client. And after ma-prepare nga yung buhok ng aming client, syempre nag-proceed na kami sa pag-apply ng rebanding cream number 1. So kung nakikita nyo, na-apply na natin yung pinaka parts na regrowth lang, yung hindi bleach part. Yun muna ang inuna kong in-applyan dahil hindi pwedeng ipagsabay yung application ng rebanding cream 1 dyan dahil mas mabilis mag-react at lutong-luto na at durug-durug na yung parts niya na na-bleach. At ipaprocess muna natin yung nauna nating in-applyan ng rebanding cream 1 at kapag na-process na, saka naman natin a-applyan or isusunod yung bleach part niya at rebanded parts. And take note mga sis, magkakaiba yung time duration ng application or yung pagbabad ng rebanding cream 1 dyan sa regrowth at saka sa bleach part. So, hindi ko na lang po sasabihin kung ilang minutes yung pagbabad dahil nakadepende po yan sa status ng hair at nakadepende rin yan sa technique na gagawin nyo sa inyong client's hair. So, after that, after ma-process yung rebanding cream number 1 sa buhok ng aming client, binanlawan na namin yung buhok ng aming client. Bali, banlaw lang mga sis, hindi po yan sinashampoo, pero pwede kayo maglagay ng kahit anong conditioning treatment, pero optional lang po yun, lalong-lalo na pag mga ganitong cases ng hair na damage na. Then pagkabanlaw, syempre papatuyuin na natin yung buhok ng ating client at ito na yung result ng aming client's hair after namin siyang mapatuyo. So medyo okay na siya dyan tingnan. Then pag nagbo-blow dry po tayo, pag mga ganitong damage hair, gumamit lang po tayo ng medium heat ng temperature ng ating blow dry. At pagkatapos naman matuyo, syempre diretso
dire-diretso tayo sa pagpaplansya. Hindi tayo pwedeng mag-skip ng kahit anong procedure. So, after nga niyan ay paplansyahin natin. So, ito na yung result ng ating client's hair after natin siyang ma-iron. So, bali gumamit ako dyan ng dalawang hair iron mga sis. Magkaibang temperature ng ating iron. Sa root to mid parts, gumamit tayo ng 180 degrees Celsius. Then sa bleach part naman ay gumamit lang tayo ng 150 degrees Celsius ng temperature. So kinakailangan na magkaiba yung temperature na gagamitin natin since magkaiba sila nung level nung damage, parang ganon. And after mag-hair iron, syempre mag-apply tayo ng ating neutralizing cream. Pero bago tayo mag-apply ng ating neutralizing cream, after natin mag-hair iron, ipahinga muna yung buhok at least 10 minutes para makasingaw yung init mula doon sa pagkakaplansya natin sa ka-applyan ng neutralizing cream. Then, ibababad lang natin ito in a certain time. After that, papabanlawan natin. At syempre, huwag kakalimutan maglagay ng kahit anong treatment na merong available sa atin after natin neutralizing cream at nabanlawan na ito. Pinaka-importante po na merong treatment talaga after natin siyang i-reband. So dito, hair botox treatment yung in-apply namin at ibababad lang natin iyan. Then after that, pag nababad na ng ilang minuto, hindi natin siya babanlawan at pagdadirect na tayo sa pagbo-blow dry. Kagaya ng nakikita nyo dito, mga sis, after natin nga maibabad yung ating hair botox treatment, sinisimulan na natin siyang patuyuin. At pag nagpapatuyo tayo or nagbo-blow dry, gumamit lang ulit tayo ng medium heat ng ating blow dry. Huwag yung masyadong sobrang init para hindi mag-cause ng so much dryness sa buhok ng ating client. And after natin dito mag-blow dry, papadaanan natin siya ng last ironing, pero yung pagsiseksyon natin is makapal na, huwag yung masyadong sobrang nipis. So dito mga sis, habang binoblow dry natin yung buhok ng ating client, makikita natin yung difference ng before at habang pinapatuyo natin. At malalaman din natin sa pagbo-blow dry kung merong back job or kung may kulot pa sa buhok ng ating client. So this is the final result mga sis. After natin siyang mapadaanan ng last ironing, maganda na talaga siya unlike doon sa kanyang before na hair. At hindi rin kami nagsasuggest pala ng hair coloring mga sis pag mga ganitong cases ng hair, kasi pansin namin pag mga damage hair at pag kinukulayan, mas lalo lang siya magdadry at magkukos ng damage. At isa pa, pinabababa na rin ng ating client yung parts na merong bleach. So pag mga ganitong cases ng hair, mga sis, na nire-reband natin, kinakailangan din natin na mag-suggest sa ating mga client na kailangan nilang magfa-follow up treatment para mas mapanatili yung ganda ng kanilang hair reband. So this is our client's feedback mga sis. Talaga namang tuwang-tuwa yung ating client dahil na-address natin yung kanyang problema sa buhok niya na hindi mariband-riband dahil nga sa bleach at super dry na hair. So ito yung video na sinend sa atin ng ating client after nga niya mapaliguan yung kanyang buhok. Kung mapapansin natin, moistured na yung hair niya. Mukhang healthy na siya tingnan, straight pa din at malambot yung hair niya kahit na napaliguan na. So kinakailangan lang niyang alagaan niya ng treatment para mas mapanatili yung ganda ng kanyang buhok. And that's it for today's video, hair transformation. What do you think mga sis? Comment your thought below. At kung nagustuhan nyo naman po ang video ito, please don't forget to like and share this video and follow our page Chading for more hair transformation. And this is Chading saying have a great hair day always mga sis. Love until our next video. Bye!